Philippine adaptation ng Korean drama series na It's Okay Not to Be Okay ay isa sa pinakahintay na proyekto ngayong taon. Tampok dito ang tatlong malalaking pangalan sa industriya, Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Matapos ang halos isang dekada, muling ibabalik sa teleserye si Ann na tila isang makapangyarihang comeback para sa kanyang karera. Bilang Emilia or Mia Hernandez, gagampanan ni Ann Curtis ang isang karakter na puno ng emosyonal na lalim, isang kilalang manunulat ng libro pambata na may antisocial personality disorder. Isa itong malaking hamon sa pag-arte, lalo na't ito ay hango sa isang sensitibo at matagumpay na Korean series. Samantala, si Joshua Garcia ay gaganap bilang si Patrick Gonzalez, ang psychiatric caregiver na may mabigat ring pinapasan mula sa nakaraan. Isa ito sa mga pinakakomplikadong papel na kailangang pagsamahin ang pagiging maunawain, responsable, ngunit may sariling sugat sa kalooban. Kasama rin sa cast si Carlo Aquino bilang Matthew Gonzalez, ang kuya ni Patrick na may autism spectrum disorder. Kilala si Carlo sa kanyang husay sa pagganap ng mga mahirap na papel, kaya't mataas ang inaasahan ng publiko sa kanyang interpretasyon ng karakter. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang proyekto sa mata ng publiko at naging sentro ito sa kontrobersyal sa social media. Isa sa mga isyong pinupukol ay ang di umano'y miscasting, lalo na kay Ann Curtis. Ayon sa mga ilang netizens, tila raw hindi angkop sa kanya ang papel at mas bagay umano ito kay Julia Barreto. Lumutang ang mga komento sa Twitter at Facebook kung saan sinasabi ng ilang fans na mas may chemistry si Joshua kay Julia, batay sa kanilang nakaraan bilang magka-love team. Naging mainit ang diskusyon sa pagitan ng fans ni Ann at mga taga-suporta ni Joshua-Julia tandem. May ilan ding nagsasabi tila hindi raw bumabagay si Ann sa mga papel ng isang leading lady sa mas batang aktor. Ito ay nauuwi sa mga usapang edad, gender expectation, at typecasting sa karaniwang problema ng mga artista sa industriya. Gayunpaman sa kabila ng puna, may mga netizens din na ipinagtanggol si Ann. Anilay, si Ann ay isang seasoned actress na kanyang gagampanan ang kahit anong papel, lalo na patunay na kanyang mahigit na 2 dekadang karahasan o karanasan sa showbiz. Mahalagang paalalahanan na ang pagpili ng mga aktor ay hindi lamang nakabase sa dating kasikatan ng tambalan, kundi sa lalim ng karakter, kakayahan sa pagganap, at kabuuang direksyon ng serye. Kung pagbabatayan ang mga panayam ng direktor at producer, pinag-usapan nila umano ang casting ng mabuti. Bukod sa usapang casting, naging sentro rin ng talakayan ang pag-remake na isang kilalang K-drama. May mga nagsabing hindi na dapat ito ginagalaw dahil napakagandang na ang orihinal. Ngunit may punto rin na iba na mas lalawak ang abot ng mensahe ng serye kung ito ay ilalapat sa lokal na konteksto. Makikita na may malaking papel ang It's Okay Not to Be Okay, hindi lamang bilang isang serye, kundi bilang pahayag ukol sa mental health, isang tema na unti-unting nabibigyan ng pansin sa mainstream media sa Pilipinas. Isa itong hakbang upang mas maging bukas ang mga Pilipino sa ganitong usapin. Ang serye ay sumasalamin sa mga sugat ng bawat isa, maging ito man ay dahil sa trauma, pagkabigo, o kawalan ng pag-unawa sa sarili. Sa pamamagitan ng mga karakter na sabay-sabay na naghahanap ng ginhawa at pagtanggap, nagiging mas malapit ito sa puso ng mga manunood. Kung bibigyan ng pansin ang kabuuang kwento ng It's Okay Not to Be Okay, ay umiikot sa temang pagpapatawad, pagtanggap at paghilom. Hindi lang itong simpleng love story. Ito ay kwento ng muling pagbangon at pagtanggap sa mga bahaging matagal nang itinatago. Ang mahalagang aral na maaring makuha ng serye ay hindi kahinaan ang pagiging hindi okay. Sa isang mundong puno ng pressure na laging maging matatag, ang pag-amin ng ating kahinaan ay isang hakbang tungo sa tunay na lakas. Sa huli, ang seryeng ito ay paalala ang
na ang pagmamahal, pagtanggap at pag-unawa ay hindi lamang para sa taong ayos sa panlabas. Ito ay para rin sa mga taong wasak, sugatan at naghahanap ng paghilom na gaya natin, na tao rin. Ang pinakamahalagang aral na maaring makuha sa It's Okay Not to Be Okay ay ang kahalagahan ng pagtanggap, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa sarili. Itinuro ng serye na normal lamang ang makaramdam ng lungkot, takot at pagkabalisa at hindi ito dapat ikahiya. Sa halip, mahalaga na matutunan nating yakapin ang ating emosyon. Kinakailangang kilalanin ang paghilom ay isang proseso. Sa isang lipunang madalas ay nagtatago sa likod ng ngiti at pagpapanggap na okay. Ang paglabas na ito ang palabas na ito ay nagbibigay diin na may lakas sa pag-amin ng kahinaan at may pag-asa sa bawat sugat ng pinipili natin o pinipiling gamutin. Sa kabuuan, paalala ito na hindi tayo nag-iisa sa ating pinagdaraanan at ang tunay na pagmamahal ay yaong tumatanggap sa atin anuman ang mangyari.